Kamusta sa lahat? Welcome sa Jewish World Weekly sa I24 News English. Ako si Emily Francis. Linggo-linggo, tinatalakay natin ang mahahalagang kwento, issue at personalidad ng mga Hudyo sa Israel at buong diaspora. Gaya ng dati, narito ang mga pangunahing balita ng mga Hudyo ngayong linggo. Panuorin. Mas pinalalakas ng Britanya ang proteksyon para sa komunidad ng mga Hudyo. Nangako ang pamahalaan ng mahigit 250 milyong pounds sa susunod na 3 taon para palakasin ang seguridad sa mga sinagoga, paaralan at sentrong pangkomunidad matapos ang sunod-sunod na anti-Semitikong pag-atake. Kasama sa package ang mahigit 500 karagdagang mga pulis sa buong England at Wales. Isinusulong ng Alemanya na gawing krimen ang pagtanggi sa karapatan ng Israel na umiral. Isinusulo ng Parlamento ang batas na nagpaparusa ng hanggang 5 taon sa kulungan sa sinumang hayagang itinatanggi ang pag-ira ng Estadong Hudyo o nananawagan ng pagkawasak nito. Ipinagdiwang ng Pransya ang kauna-unahang pambansang araw ng paggunita bilang parangal kay Alfred Dreyfus, eksaktong 120 taon matapos siyang mapawalang sala sa kasong pagtataksil. Maling inakusahan si Dreyfus ng paniniktik para sa Alemanya sa kilalang antisemitikong paglilitis. Kaya naging simbolo siya ng kawalang katarungan bago mapawalang sala. Nagbabala si Pangulong Emmanuel Macron sa muling paglitaw ng anti-Semitismo. Dumarami rin ang umaalis papuntang Israel mula Pransya. 230 bagong imigrante ang dumating sa Israel ngayong linggo bilang bahagi ng operasyon ng pamahalaan para sa Summer Aliyah. Mula noong Oktubre 7, mahigit 6,500 na mga Hudyo mula Pransya ang lumipat sa Israel. At ang imigrasyon mula Pransya ay higit na tumripel sa nakalipas na 3 taon. Sa wakas, may permanenteng tahanan na ang isa sa pinakamaliit na komunidad ng mga Hudyo sa Europa. Binuksan ng Iceland ang unang sentro ng mga Hudyo sa sentro ng Reykjavik na may sinagoga, kosher store, aklatan, at lugar para sa komunidad. Malapit nang magbukas ang geothermal na mikve na isa ring mahalagang yugto para sa tinatayang 300 miyembrong komunidad ng mga Hudyo sa bansa. Magsisimula tayo ng bagong inisyatiba para gawing susunod na tagapagtaguyod ng Israel ang mga kabataang Hudyo mula sa iba't ibang bansa. Inaprubahan ng gobyerno ng Israel ang Masa Diplomacy, bagong programang nag-aalok ng praktikal na pagsasanay sa pampublikong diplomasya, komunikasyon at pamumuno habang pinapalalim ang koneksyon ng mga kalahok sa Estadong Hudyo. Dumating ang inisyatibang ito habang naghahanap ang Israel ng paraan laban sa lumalalang antisemitismo at maling impormasyon sa ibang bansa. Kasama natin si Mayor Holtz, CEO ng Lasa Israel Journey na namumuno sa programa at nakikipag-ugnayan mula Jerusalem. Salamat sa iyong presensya. Natutuwa ako na rito. Ang masa ay salitang Hebreo na ibig sabihin ay paglalakbay at may malalim na kahulugan. Ipaliwanag mo kung bakit mahalaga ang inisyatibong ito kaugnay ng tunay na ibig sabihin ng masa bilang isang konsepto. Babalik ako sandali at ipapaliwanag ko kung ano ang masa. Kaya itinatag kami 22 taon na ang nakalipas ng Jewish Agency at ng gobyerno ng Israel upang dalhin ang mga kabataang Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa mahahabang makabuluhang karanasan dito sa Israel. Sa nakalipas na 22 taon, nagkaroon kami ng mahigit 220,000 na mga dating kalahok at sila ay dumadalo sa iba't ibang uri ng mga programa. Tinitiyak naming napapanahon kami at nagdadagdag ng programang tugma sa pangangailangan at nais ng mga kabataang Hudyo sa buong mundo. Doon talaga nagumpisa ang mga diplomat ng masa. Sa pakikipagtulungan sa Ministry ng Ugnayan Panlabas, sinubukan muna namin ang programang ito noong nakaraang taon. Naggala kami ng 20 kalahok noong nakaraang taon para sa pilot. Mula sa iba't ibang bansa, upang makakuha ng mga kasangkapan para sa pampublikong diplomasya, matuto pa tungkol sa kanilang Judaismo at mas makilala ang Israel. At sana ay mas maging komportable rin sila na magkaroon ng ganitong mga pag-uusap sa kanilang sarili at pati na rin sa iba. Tama. Sa totoo lang, isang bagay na kapansin-pansin tungkol sa programa, marami na kami naging interns na dumaan sa channel. Ibig kong sabihin, lahat sila ay inilalagay sa mga partikular na larangan. Sa tingin ko, natutunan natin itong mga taon na kailangan natin ng mga diplomat sa ibang bansa. Kaya kahit hindi lahat ng estudyante ay makapag-Aliyah, ipaliwanag mo kung bakit. Para itong versyong 2.0 ng posibleng anyo ng diplomasya sa hinaharap, hindi lang basta may ambassador at mga taong nakatira sa iba't ibang parte ng mundo. think there's
Totoo ito para sa lahat ng kalahok sa masa na programa. Ang paggugol ng mahabang panahon sa Israel ay nagpapalakas ng iyong kakayahang magsalita tungkol sa Israel at Judaismo ng mas kumpiyansa. Sa programang ito, kumukuha kami ng mga kalahok na may natatanging talento. Mahigpit talaga ang pamantayan at proseso ng pagpili. Noong nakaraang taon, mahigit 100 ang nag-apply para sa 20 pwesto, karamihan ay aktibo na sa social media o komunidad. Binibigyan namin sila ng kasangkapan at kakayahan para mapalawak at mapabuti ang kanilang ginagawa. Hindi kami magpapadala ng maraming embahador ng Israel sa ibang bansa. Siyempre, maganda ang pagkakaroon ng mga diplomat sa bawat bansa, pero kailangan pa nating dagdagan ito, hindi lang para sa Israel, kundi pati sa mga Hudyo. Ito ay laban sa antisemitismo. Parang ito ng Citizen Journalism 2.0. Kasi alam natin ang mga nangyari nitong mga taon. Marami ring naging influencers. Pinag-uusapan nila ito. Alam mo yon, mga taong dati ay hindi naman nagsasalita. Ito ay isang espesipikong papel at interesting na programa kung saan mas maraming tao mula sa grassroots communities ang maaring magpaliwanag kung paano ito makakatulong sa mas magandang kalagayan ng mga Hudyo sa diaspora. Sa tingin ko tama yung sinabi mo, ang pagkakaroon ng mga batang Hudyo o kahit mga mas matatandang Hudyo pero yung mga batang Hudyo na pumapasok sa kanilang mga komunidad at hindi lang naririnig ang mga bagay mula sa labas. Mga tao na mula sa komunidad ang mismong nagdadala ng pagbabago na nagsisilbing multiplier sa lahat ng ginagawa at pagsisikap. Pero kapag may isang tao ka na talagang kayang katawanin ang mga pagpapahalagang ito at kayang magpaliwanag at may karanasan talaga, alam mo yon, sila mismo ang gumawa ng mga bagay at ngayon ay may kaalaman na sila para gumawa pa ng mas marami, magsalita pa ng mas marami at maging mas kumpiyansa tungkol dito. Nagiging alon ang epekto nito sa kanilang mga kaibigan, pamilya at mga sirkulo at tuloy-tuloy na kumakalat. At sa loob ng kanilang mga komunidad, kung sila ang magiging leader ng mga pagsisikap na ito, makikita natin na marami pang iba ang susunod sa kanila. Posibleng makilala natin ang mga lider ng susunod na henerasyon, lalo na yung ilan na galing sa debat o ibang programa. Alam mo, habang dumarami ang mga taong tumatanda at umaalis, naisip ko na maaari itong magbukas ng bagong grupo sa Foreign Ministry na papasok sa mga trabahong iyon balang araw. Tiyak, posible talaga yan. Sa Hilagang Amerika, 1 sa 5 masa alum ay nagtatrabaho sa organisasyong Hudyo. Gusto ko lang bigyan din ng estadistikang ito. 1 sa 5 masa alum ay nagtatrabaho sa Hudyo organisasyon sa Hilagang Amerika. Ang galing, nagsisimula ng bumuo ng mga leader sa inaharap. Pagkatapos ng kanilang biyahe, wow, sige, kaya talagang naengganyo sila, pabalik nila. Tama. Kaya kapag tinatalakay ang mga programang ito, kinukuha natin ang mga leader sa kanilang larangan. Malaking bagay ito. Mas mataas ang potensyal ng mga taong ito kaysa karamihan, kaya mahigpit ang pagpili. Sigurado akong bawat taong matatanggap na lumahok sa programang ito ay magiging leader sa hinaharap sa sariling paraan. Wow, nakakatuwa na patuloy lumalago ang masa. Alam kong nabibigay ito ng mga oportunidad na bumabago ng buhay ng mga taong kilala at nakatrabaho ko. Ipagpatuloy niyo ang magandang trabaho. Salamat. Salamat! Abang 10-10 milyon sa buong mundo ang nanonood ng FIFA World Cup at hindi pa kasama dyan ang mga pumupunta mismo sa iba't ibang laro. Alam natin na nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng Inglaterra at Argentina. May Britanikong manunulat na nagpapaalala na nakalimutang bahagi ng kasaysayan ng football o soccer sa Amerika. Ang kanya niyang bagong libro, Digging Deep, ay naglalahad ng kwento ng 11 Hudyong between sa football o soccer na naputol ang buhay at karera dahil sa Holocaust. Kasama natin ngayong mula London si David Bockover, may akda ng Digging Deep na naglalahad ng kwento ng 11 pinaslang na futbolistang Hudyo. Kumusta at salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Kaya ibig kong sabihin, ito isang medyo mahirap na paksa, sigurado ako, na kailangan mong pag-aralan. Pero habang narito tayo at pinapanood ng mundo ang World Cup, alam mo, anong pangkalahatang pananaw mo tungkol dito? Pagdating sa mga atletang Hudyo na naglalaro ng sport, Sa tingin ko, isa lang ang Hudyo na kalahok sa World Cup na ito. Isa lang at iyon ay si Matt Turner na isang reserve goalkeeper para sa Estados Unidos na natanggal na ngayon. Sa kasama ang palad, ang football ng mga Hudyo ay kilalang kilala bago ang Holocaust. Ngunit hindi na masyado pagkatapos nito. sinimulan mo ang libro sa isang nakakaintrigang obserbasyon. Sabi mo, kung tatanungin mo ang karamihan sa mga Hudyo ng mahusay na footballer, lalo na ang mga Amerikano,
Marami ang mag-iisip muna dahil hindi sikat ang football or soccer players kumpara sa NBA at NFL. Ang tinutukoy ko ay mga bansang mahilig sa football. Kaya kung tatanungin mo ang isang British na Hudyo, halimbawa, isang baliw sa football na British na Hudyo, at kung tatanungin mo ang isang baliw sa football na British na Hudyo, kung sino ang pinakadakilang Brazilian na manlalaro sa lahat ng panahon, sasabihin nila si Pele. Kung tanungin mo sila kung sino ang pinakamahusay na manlalaro ng Argentina sa lahat ng panahon, mag-aaway sila kung si Maradona o si Messi. Pero kung tatanungin mo sila kung sino ang pinakadakilang Hudyong manlalaro ng football sa lahat ng panahon, wala silang maisasagot. At sa totoo lang, ang malamang na gawin nila ay magsisimula silang ngumiti o kaya'y tumawa pa nga. Pero ang totoo, kapag sila ay ngumiti o tumawa, ang ginagawa nila ay pinagtatawanan nila ang Holocaust. Pinagtatawanan nila ang pagkawasak ng kolektibong alaala ng mga Hudyo pagkatapos ng Holocaust. Dahil ang nangyari, ang mga dakilang Hudyong manlalaro ng football na ito ay nabuhay lamang sa isipan ng napakaraming tao na pinatay rin. Dahil dito, nahinto ang kwento sa gitna ng paglalakbay. Wow, 6 na taon ginugol sa pananaliksik na ito. A. May particular bang manlalaro na naging dahilan o nagsimula ng ganitong detalyado at matagalang proyekto? Sa totoo lang, ang huli kong libro ay tungkol kay Bena Gutman na siyang pinakadakilang Hudyong coach ng soccer sa lahat ng panahon. Nakaraos siya sa Holocaust sa Hungary at 2 beses nanalo ng European Cup kasama ang Benfica ng Lisbon. Nang sinaliksik ko ang kanyang buhay, natuklasan ko ang bagong mundo. Isang mundong hindi ko alam na umiiral. Kahit matagal na akong tagahanga ng football at mahilig din sa kasaysayan ng mga Hudyo. Wala akong alam sa kasaysayan ito. Pero nang mabasa ko ang tungkol kay Bela Gutman, natuklasan ko ang mundong ito dahil napakaraming taong sangkot sa football sa gitna at silangan Europa. Mga kakampi, coach, tagahanga, ay mga Hudyo. Malaki talaga ang naging papel nila sa pag-unlad ng football na alam natin na yon. Wow, talagang nakakabighani yon. Naririnig mo kung paano naapektuhan ng Holocaust ang maraming sports, pati mga kwento ng mga boksingero. Maraming magagaling na wrestler at boksingero noon ang napilitang magbigay aliw sa mga Nazi sa kampo. Narinig din natin ang ilan sa mga kwentong ito. Sa tingin ko, sakot nito ang iba't ibang sports, hindi lang football. Oo, totoo. Nag-focus ako sa football dahil 2 dahilan. Una, passion ko ito. At para matapos ang ganitong pananaliksik, gaya ng sabi mo, 6 na taon ang inabot ko, kailangan mo talagang passion para matapos ito. Pero ang football ang pinakasikat na sport sa mundo. At ang nagawa ng librong ito para sa akin, bukod sa pagsasalaysay ng mga kwento ng 11 manlalarong ito, kailangan ko ring ikwento ang kanilang kalagayan sa buhay, ang kanilang pinagmulan, at kung ano talaga ang nangyari sa kanila sa huli. Nagawa kong talakay ng kasaysayan ng mga Hudyo noong ika-20 siglo, ng Sionismo at ng pagsilang ng Israel sa pamamagitan ng mga kwento ng 11 manlalarong ito. Alam mo, isang bagay na malinaw, alam natin na ang soccer siguro ay maaaring pinaka-popular na sport sa buong mundo. Hindi ko masasabi ng sigurado yon. Alam mo na siguro, pero ang mga batang Israeli dito ay nanangarap maging Messi o Ronaldo. Ipaliwanag mo ang pakiramdam na parang nagtagpo ang simula at wakas dito sa Israel kung saan ipinanganak ang bansa at maraming atletang may malaking potensyal ang dumalaki ngayon. Sana ang pangarap ko ay makita ang aking libro na maisalin sa wikang Hebrew. Umasa akong mapapahalagahan ng mga batang football player sa Israel na sinusundan nila ang maluwalhati at mayamang tradisyon ng magagaling na manlalarong Hudyo sa soccer. At sa papalagay ko, ang kulang sa Israel kahit nakapagluwal sila ng mahusay na manlalaro ng soccer sa paglipas ng mga taon. Sa tingin ko, kulang sa Israel ang kolektibong tiwala at kumpiyansa sa sarili na kaya natin ito. Sa palagay ko, kapag naunawaan nila na tagapagmana sila ng dakilang tradisyon, lalakas ang kanilang kumpiyansa at dadami ang kanilang tagumpay. Katatapusan natin sa Baka Maccabea Games na maganda dahil maraming manlalaro ang nakapunta sa Israel. Ibig kong sabihin, talagang may malaking pagmamalaki pagdating sa pagiging atleta at may muling pag-usbong din. Tama ka dyan. Alam mo, ang football at sports ay may magandang kasaysayan sa mga Hudyo. At talagang magsimula ito kasabay ng Zionistang kilusan. Ang pilosopong Zionista na si Marx Nordau ang nagpasimula ng ideya ng muscular Judaism.
Naniniwala siya na dapat lumabas ang mga Hudyo mula sa kanilang relihiyosong pamumuhay sa yeshivot at dapat silang maging malakas at malusog. Dapat silang maglaro ng sport at matutong ipagtanggol ang bayan. Doon nagsimula ang lahat. May dakilang tradisyon ang mga Zionistang soccer at sports club sa gitna at silanggang Europa. Ngayon, ang mga Israeli club na Maccabi at Hapoel ang tagapagmana ng dakilang tradisyong iyon. Oh, may isa pa akong tanong. Alam ko mas alam mong football. Pwede ba nating ituring na isang Jude yung futbolista, si David Beckham? Bukas naman siyang sabihin na may Jude yung lolo o lola siya. Tama? Tama, ganun na. At sa tingin ko talagang naghahanap ang mga Hudyo ng kahit sinong mahusay na footballer na pwede nilang ipagmalaki at sabihing isa silang Hudyo. Ibig ko sabihin, harapin na natin ang katotohanan, maaring may lahing Hudyo si Beckham, pero hindi naman talaga siya Hudyo. Pero inaamin naman niya na may lolo o lola siyang Hudyo, di ba? Ibig kong sabihin, hindi niya itinatago. Bukas siya tungkol doon, tama? Bukas siya tungkol doon, marami ring magagaling na Hudyo sa kasaysayan na dapat nating ipagmalaki at gawing inspirasyon. Ang galing. Maraming salamat. Napaka-interesante ng libro mo at congratulations. Alam kong ginawa mo ito dahil sa pagmamahal. At sigurado akong medyo nadismaya ka sa kinalabasan. Pero mukhang masaya ka pa rin kahit natalo ka ayon sa aming pasya. Oo naman, laging may susunod na pagkakataon, tama. Salamat. Mula sa paglaki sa maliit na mosyal sa Israel hanggang sa pagiging UFO czar ni Pangulong Trump. Si Professor Avi Loeb, isang astrophysicist mula Harvard, ang namumuno sa siyentipikong inisyatibo ng White House para pag-aralan ang mga hindi matukoy na penomenang paghimpapawid o UAPs. Kasama natin siya ngayon. Pakiusap, palakpakan natin si Avi Loeb na napatunayang tama. Hindi pa. Na-interview kita ilang taon na ang nakalipas tungkol doon sa Hawaiian na isa, yung Iwana. Nakalimutan ko na ang pangalan nun. At noong panahon na yon, lahat ay bumabati ko sa'yo. Ngayon, isa ka ng professional na pisiko kahit walang naglakas loob nun. Alam mo ang pinag-uusapan mo. Saan mo nakuha ang tapang na di pansinin ang sinasabi ng iba noon? Salamat sa imbitasyon. Lumaki ako sa bukirin at mas pinapahalagahan ko ang kalikasan kaysa sa opinyon ng iba. Bilang siyentipiko, pribilehiyo kong mapanatili ang pagkamausisa ko mula pagkabata. Ang pangunahing tanong sa agham, nag-iisa ba tayo? Dahil kung may mga kapitbahay tayo sa ating kosmikong kapaligiran, ibig sabihin, maaring hindi tayo ang nasa tuktok ng food chain. Cosmological. Sa usaping kosmolohikal, maaari tayong matuto ng bagong agham at teknolohiya mula sa kanila. Kung naniniwala ka sa Diyos, hindi magulang ng iisang anak lang ang Diyos. Alam mo, magbibigay yun ng inspirasyon sa atin kaysa magpukus sa mga naalitan sa dalawang dimensyong ibabaw nitong batong ito. Totoo yon. Dahil dito tayo ipinanganak, mahihikayat tayong pag-isipan ang tatlong dimensyong kalawakang interstellar na maaari nating tuklasin. Sa tingin ko, napaka-inspirasyonal ang mensaheng ito para sa sangkatauhan. Nasa isang bangka tayong lahat. At kung may kapitbahay tayong kumakatok sa pinto. Kung mas matalino sila kaysa sa atin, dapat nating hangaring matuto sa kanila. Sa totoo lang, ang katok sa pintuan ay madalas na nakakapagpatigil sa mga miyembro ng pamilya sa malalakas na pagtatalo at napapatuon sila sa mga bisita. Kaya yun ang pag-asa ko para sa hinaharap. Pero sa ngayon, wala pa tayong tiyak na ebidensya. Pero totoo, noong 2017, nagkaroon tayo ng isang interstellar na bagay na mukhang kakaiba talaga. Patagang hugis nito, itinulak palayo mula sa araw ng misteryosong puwersang bukod sa grabidad. At wala itong ipinakitang pagsingaw gaya ng kometa. Kaya iminungkahi ko na baka technological ang pinagmulan nito. At ngayon, naglalabas na ang gobyerno ng US ng mga file na may kaugnayan sa mga hindi pa natutukoy na bagay. Ito ang mga bagay na di may paliwanag ng Pentagon at mga ahensya ng intelihensya. Maisip mong magatubili silang ibunyag iyon dahil ibig sabihin, hindi nila nagampanan ng maayos ang trabaho nila. Pero bakit ito itinago sa loob ng napakaraming taon? Yan ang pinagtataka nating lahat. Parang, bakit? Bakit ganun kaseryoso na kailangang ilihim ito? Ibig ko sabihin, matagal na nating pinag-uusapan. Alam mo yung bituin na may wala akong talim na yon. Matagal lang pinag-uusapan yun ng lahat. Parang, bakit kailangan talagang gawing malaking sikreto yon? Sa totoo lang, pangunahing dahilan nito ay galing sa classified na sensor ang karamihan ng datos. Ito ay mga sensor na ayaw ng gobyerno ng US na malaman ng mga kalabang bansa.
Pangalawa, kapag hindi alam ng mga opisyal ang nangyayari, ayaw nilang aminin na hindi nila ginagawa ang trabaho nila, kaya itinatago na lang nila. Kaya ang paglalagay ng mga ito sa classified na kategorya ay nagiging kumbinyenteng paraan para hindi ma-review ng Kongreso ng US at hindi makita ang mga butas sa depensa ng Estados Unidos. Kaya kamakailan, naglabas ng direktiba si Pangulong Trump na ilabas ang lahat ng impormasyon na walang epekto o hindi makakasama sa pambansang seguridad. At nakikita tayo ng 4 na paglalabas ng impormasyon na napanood ng 2 bilyong tao sa buong mundo na talagang kahanga-hanga. Wala akong alam na ibang website na sa 2 buwan ay umabot ng 2 bilyong manonood, kaya talagang interesado dito ang publiko. Nakaka-inspire ito sa mga batang maging siyentipiko. Oo, tama. Nakikita ko na ngayon. Gustong-gusto ko talaga ang mga ganitong bagay. Kaya kung pag-usapan ito, buong araw. Isa ako sa mga batang mahilig umupo at mag-isip habang nakatingin sa mga bituin. Kaya gets ko talaga. Kung di ako naging mamamahayag, baka astropisiko ako ngayon. Pero alam mo, sa kabila ng lahat ng yan, hindi mo talaga maiiwasan. May mga piloto, mga opisyal na ini-interview ngayon at sinasabi nilang nakita nila ito. Mga taong nakatakot na pagtawanan sila. Nakikita natin ang mga video na ito. Parang, ano? Well, Ang sitwasyon ay medyo iba kaysa sa script ni Steven Spielberg sa pelikula, sa bagong pelikulang Disclosure Day, kung saan ang mga pangunahing karakter ay nabangga ang kanilang sasakyan sa isang umaandar na tren. Alam mo, buo pa ang kotse ko. At sa katunayan, humihingi pa nga ang gobyerno ng US ng payo ko bilang siyentipiko tungkol dito. Alam mo, kadalasan sa agam ay nasa kawalang katiyakan tayo dahil kulang sa pahiwatig at ebidensya, parang trabaho ng detektib. At uusa tayo sa pamamagitan ng pagkalap ng bagong datos o pagsusuri ng mga lumang datos. Kaya kailangan natin gumawa ng mga bagong sensor. Kapag may pakinabang na datos ang gobyerno, sinusubukan ng konseho kung makuha ito para maanalisa. Umaasa akong uusad tayo. 2 posibilidad ang meron. Posibleng teknolohiyang gawa ng tao ang ating hinaharap, kaya mahalaga ito sa pambansang seguridad. tama. Pero kung paano mo nakikita itong umaakyat, bumababa, kumakaliwat kanan, parang walang gamit na propellant. Bilang tao, magtataka talaga ako. Well, Bibigyan kita ng halimbawa. Isipin mo na lang na may mga laser beam na lumilika ng hotspot sa atmosfera. Parang yung laser na gumagalaw na kinahuhumalingan ng mga pusa, sinusundan nila parang totoong bagay. Baka ganun din ang nakikita natin. Walang friction sa atmosfera dahil hindi ito totoong bagay. Malabong laser spot lang ito, lalo na't pinag-uusapan natin ang mga bagay na malayo. Maraming kilometro ang layo, at ang dami ng lakas na kailangan mo sa isang laser na ganyan ay higit pa sa ginagamit ng militar. Ibig kong sabihin, nalaman natin kamakailan na ang Rafael sa Israel ay gumagawa ng sandatang laser na kayang maprotekta laban sa mga drone, laban sa iba pang uri ng mga misil. pero alam mo na laser yon. Kung missile sila, alam mong laser yon. Hindi mo iisipin, wala magsasabi na UAP yon. Tama yan. Kaya ang katotohanan na ang Pentagon, ang mga ahensya ng intelihensya ay lumalapit sa akin bilang siyentipiko ay namangahulugan na hindi sila sigurado kung gawa ng tao ito. Kung kumpiyansa sila na gawa ng tao ito o teknolohiyang ginawa ng ibang bansa, magsusulat sila ng classified na memo para sa kalihim ng digmaan, Pete Hegseth. Sa halip, lumalapit sila sa akin, kaya posible tayong makahanap ng kakaibang bagay. Tingnan natin ito. Parang batang tuwang-tuwa ako. Agad ako nang hilingin nilang gawin ko ito. Kaya alam mo, isa pang bagay kung babalikan natin ng kaunti. Kasi tinitingnan natin ang mga sinaunang sanggunian noon panahon ng Biblia. Marami rin mga talinghaga sa Biblia at sa Torah. At pati na rin sa Zohar na tumatalakay sa mga bagay-bagay. Naririnig mo ang mga kwento tungkol sa Samaria at alam mo, lahat ng mga teoryang ito na pinag-uusapan ng maraming tao. Pero alam mo, may isip mo hindi lang basta-basta lumiletaw ang mga bagay na ito nang walang pinagbulan. Ibig kong sabihin, hindi naman talaga malayo ang mga alamat. Kaya bakit tinanggap yon ng lahat nun? Bakit kailangan gawing mas komplikado ng agham sa pamamagitan ng pagpapatunay nito? Ang punto ko, hindi kailangan gawing komplikado ng agham ito. Pero dapat nating pansinin ang ebidensya dahil hindi lahat ng kwento ay totoo. Alam natin na, ang mga politiko ay nagsasabi ng mga kwento sa publiko na sa huli ay hindi naman totoo. Ganoon din ang ginagawa ng mga relihiyon. Ang pagunlad ay nakukuha sa pagkalap ng ebidensya at palatandaan tungo sa katotohanan. Iyan ang pinagkaiba.
At syempre, mas matagal ang kinakailangan para gawin ang mahirap na trabaho kaysa sa magkwento lang. Kaya nga sinasabi ko na tutukan natin ang mga orb na iniuulat. Hindi. Hindi sa social media. Kama. Sabi na ng mga coach sa basketball, tutok sa bola, hindi sa mga nanonood. Ganon din dapat tayo. Ngayon, posible na. Alam mo, binisita na tayo noon. Sa totoo lang, nakuha ng mga tao ang marami sa ating kasalukuyang kakayahan dahil sa mga payo na nakuha natin mula sa mga bisitang galing sa ibang mga bituin. Posible yan. Wala talaga tayong matibay na ebidensya dyan. Sana makita natin ito. Ubus na oras natin. Kung may dapat magharap nito, ikaw yon. Tapusin mo ang sinimulan mo. Bakit hindi na lang sila lumapag dito at kunin natin ang mga sample? Salamat, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. At syempre, yung malalaking katangian, pwede nating subukan ito. Contestant! Kung naniniwala ka sa Diyos, ibig sabihin hindi iisa lang ang anak ng Diyos. May say naman. Salamat, Avi. Pwede pa ako magpatuloy. Ipagpatuloy natin ang usapan mamaya. Gustong gusto ko ito. Salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Iyan lang para sa episode ng Jewish World Weekly ngayong linggo. Pwede ninyong balikan ang episode na ito at iba pa sa I24 News English YouTube channel, sa aming website at sa social media. Ako, si Emily Francis. Salamat sa panonood at shalom mula Tel Aviv.